Hey yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. At yan, medyo ano lang tayo ngayon. Check up muna si Octavia. China-check ko lang siya using Torque, yung system diagnostics app na pwede nyong i-install sa phone, sa tablets, or sa laptop free. Pwede nyo i-download sa Play Store or kung saan man. Maghanap na lang kayo ng kopya. And then, para makakonect yung Torque app sa ECU ng motor, you need the ECU adapter. So this one is from ELM. Ayan. So this one is ELM 327 interface. Yan yung nakakonect dito sa OBD2 port ng motor ko. Now, ang ibang mga motor merong mga conversions or merong mga kailangan pang conversion na gawin kasi hindi ganito yung hindi sila naka OBD2 port. Ang iba sa kanila is ibang interface ng diagnostics. So meron pang cable na kailangan balhin or adapter or para i-convert para magamitan ng ganitong klaseng ECU connector, wireless connector. So ngayon nagko-connect to wirelessly dito sa app using Bluetooth connection. And ito yung chine-check natin. Napakasimple lang naman. We have yung RPM. Ayan, chine-check ko yung engine load. I'm checking the throttle position. Ang throttle position kapag naka-idle is nasa 7.5%. Hindi naman talaga siya 0. At saka hindi rin siya 100 kapag nakatodong nakabukas ang throttle, hindi yan magre-read ng 100. Okay. So it's nasa 89% ang kanyang full throttle. Ganun talaga nakakalibrate ang throttle position sensor. This one is the timing advance para makita ko kung ano yung ginagawa ng ignition timing. This one is intake. This is for the map for manifold absolute pressure. Okay, so nasa 7 point yun pinatay ko yung makina, nasa 7.5 psi which is normal kapag naka-idle. Yung highest nga is 14.4 which is of course very normal. Ang masama dito is yung kung ang value niya is 0 o yung halos wala nang manifold absolute pressure yung sa intake system. Now, ito naman, this is the vacuum gauge. Ito yung, equivalent ng vacuum gauge. So, ito yung vacuum sa system. So, the normal is 14.7, hanggang 14.9. Yun. Kapag mababa doon, may problema. Kapag mas mataas doon, may problema din. So, dapat nasa 14, naglalaro lang siya sa 14.6, 14.9. Ganyan lang siya. Yung kanina, yung highest value niya, kaya yung nag-negative 7 is during the start. Okay? Kasi nagta-transition yung vacuum. Tapos, yung pating, yung lowest value niya, ito yung tinitingnan ko kanina, bakit nag-lowest value na 15, negative 15 PSI. So, gusto ko malaman, mukhang dahil natenga ng matagal, dahil bagyo, tapos malamig yung panahon, kaya hinintay ko muna at least makalampas kami ng 70 degrees Celsius yung coolant. Now, ito naman yung LTF FT1, this is long-term fuel trim. LTF2 long-term fuel trim. Ito sa bank 1, ito sa bank 2 dahil 2 cylinders yung makina ni Octavia. Now, yung long-term, ibig sabihin niyan, ina-average niya yung kung ano yung fuel changes na ginagawa ng fueling system ng ECU. Kasi binabago lagi ni ECU yung fuel delivery, depende sa kung anong mababasa niya from the sensors. Okay, ang isa sa mga sensors na yon ay yung O2 sensor. At ang active na O2 sensor ng bike ko is yung nasa bank 1, sensor 1. Okay, yun yung nagbibigay ng reading ng air fuel mixture na nababasa niya. Yung O2 sensor number 2, siya ay naka-fix sa 4.5 millivolts kasi siya yung parang gumagana ng post measurement. Ito kasi ito yung pre-measurement ng exhaust, tawag ito, paano ko ipapaliwanag mo? Ito yung oxygen sensor na nagde-detect ng AFR. Yung isang oxygen sensor, iba kasi yung setup itong bike ko eh. So yung isang oxygen sensor nito, siya yung kakalibrate para sa open loop.
fueling. Anyway, that's another topic. Now yung fueling system natin, yung ng ECU, meron siyang yung short term, ito yung mabilisan, yung quick reaction niya. So nag-a-adjust siya by percentage. Ang pinakamataas niyang dinagdag is 16.4 during idle to ha. Ang pinakamababa niyang binawas is -3 sa bank 1. Sa bank 2 naman, yung short term fuel trim is nagdagdag siya ng 17%, nagbawas siya ng 0.8%. So halos pareho lang naman. Hindi naman nagkakalayo. So yung dalawa, yung cylinder number 1 o yung cylinder number 1 tsaka yung cylinder number 2, yan yung takbuhan ng fuel nila. Yan yung ginagawa ng ECU. Yun yung kinocommand ng ECU para ibato dun sa mga injectors. Ayun, yung mga injectors, yung dalawang injectors na yun. So si injector 1, yan yung ginawa niya sa fueling ng cylinder 1. Si injector 2, ito yung ginawa niya sa fueling ng cylinder 2. Tapos ina-average yan at yun ang lumalabas dun sa long-term fuel trim. Ngayon, itong apat na to, kapag naintindihan natin to kung paano to gagamitin for diagnostics, marami tayong problemang madadiagnose nang hindi nagbubuklat ng kung ano-ano. Dito pa lang sa diagnostics na to, alam ko na kung may problema. Kanina nga nagkaroon ako ng counting kaba moment kasi nga nakita ko bumagsak yung vacuum ng 15%. Tapos nakita ko rin dito sa O2 sensor. Ito kasi nabura na kasi patay na yung makina. So ito dapat O2 sensor, ang graph na yan dapat taas baba, taas baba, taas baba, taas baba, taas baba. Hindi siya pwedeng naka-flatline kahit saan dyan. Kapag siya ay flatline dito sa mababa, yan, 0.1, so that is lean. Okay, kapag siya ay naka-flatline dito sa taas, yan, siya ay rich. Kapag nagfa-flatline, yan. So, ang gitna niyan is 4.5 millivolts. So, pag nasa taas, yan, rich yun. Kapag nasa baba, lean yan. Kapag nag-flatline. Ang dapat dyan, taas-baba, naglalaro. Dapat taas-baba, oscillating, taas-baba, taas-baba. So, hinintay ko muna na makalampas ng 70 degrees Celsius, dun na nag-stabilize yung oxygen sensor. So, ang ibig sabihin nito, ang ano ko dito, since matanda na yung oxygen sensor nito, nakaka 16,000 kilometers na, magfa 5 years na itong oxygen sensor na to na hindi pa nagagalaw. So sa tingin ko, madumi lang yung oxygen sensor, kaya kinakailangan niya munang uminit ng ganong katagal bago siya mag-oscillate. Kasi kanina nung below 70 degrees Celsius, naka-flatline siya dito sa lean side. Naka-flatline siya sa lean. So, inintay ko muna mag-70 tapos nag-oscillate na siya. So, okay na ako. Pero normally dapat pagdating ng 60 degrees Celsius, dapat talagang, or kahit kaka-start pa lang, mga ilang segundo lang dapat nag-o-oscillate na yung oxygen sensor. So, ang isa sa mga pwede kong tingnan is baka pwedeng linisin ko yung sensor, or pwede kung may budget, baka pwedeng magpalit na rin ng mismong sensor. Pero yan ang kahalagahan ng Torque app. Ito yung kanyang homepage. So right now, nakakonect yung ECU pero patay ang makina. And then I can check the faults here. Check natin. And siya, ganyan lang siya. Magra-run siya ng checking for faults. Meron tong fault. 322 error code. Kasi yun ang madalas lumalabas na, ay, hindi ko pala tinap. Ayan. Connect the ECU. Hindi ako naka-ano. Ayan. Hindi nakabuhay yung ignition. Okay. Wait lang. Try again daw. Ayaw mag-connect. Anyway, kasi matagal ko na rin kasi hindi, luma na rin kasi to. Okay. Wait, ano tayo? Turn off tayo. Naku, 10 minutes na. Sige, check lang natin. Ayan, nagko-connect naman siya. So may confirmation.
Searching for ECU pa. Pero dapat mag-connect na siya. Anyway, hindi ko na gagawin kasi so over 10 minutes na. Kailangan ko sigurong i-reconnect or i-open ng torque. Teka, sige, gawin natin. Cancel. Tapos titingnan mo muna kasi naka-pair naman, no. Yun, naka-pair yung OBD2. So okay naman siya. Oops, mahulog pa. Ito, ayan. Tingnan natin yung app. Hintayin natin, nag-connect yung ECU, di ba? Yun yung ECU. Okay. Ayaw ito rin. Okay. Alright, anyway. So, ayan. Nag-connect na siya. Wait lang. Yun. Okay. So, now we are requesting fault codes from the engine. Ayan. So, tatapusin natin. Check lang natin. Tapos tapusin na natin yung video. Yeah. Are you still going? I don't know. Can I make this for Mama tomorrow? For Mama? Yeah. Where are you gonna get the materials? Nashville. Oh, take your brother with you. I'm picking up Mommy. So, unless you could divide me into half. Alright, okay. Yeah, what? Let's go pick up Mother and then let's go to Nashville. Okay. Well, you tell your brother that we're gonna do it. And you tell your mommy. You ask mommy what time ang pick up niya sa kanya. She just may papa-deliver pa siya, ayaw pang dumating. Anyway, let's go back to the video for today's video. Yan. So meron tayong powertrain error 322, ignition distributor, engine speed, input circuit, no signal. Madalas tong nangyayari kapag matagal nang hindi tumatakbo yung yung motor ko. Ito, in my experience, pag motor ko natanggal ng mga 3 araw na hindi tumatakbo or 4 na araw, lumalabas lagi ito. At hindi natin nakita yung teka muna. Wait lang. Meron kasing lumalabas dito na yan, merong lalabas dito na nakalagay. Hindi na natin mapapakita siguro kasi umuwi na naman tayo. Pero nakalagay dito, gray code. Gray code kasi yun. Ang gray code, don't worry about that kasi it's a systems check code. Yung gray code na yun, i-clear siya ng ECU on its own after several ride cycles or drive cycles. Hindi mo siya pwedeng ma-clear, hindi mo siya may erase, hindi mo siya magagalaw. Historical code na siya. Ayan, may lalabas dito. Come on. Yun. Oh, one gray fault code might be, wala, hindi ko mapipigil yun eh. So, ECU ang mag-clear sa kanya. I-clear siya ng ECU after several ride cycles. So, ang gagawin ko lang para ma-clear to, ira-ride ko lang yung motor ko ng ilang ulit lang. Yan, ilang ulit na ride. Mawawala na yan, maki-clear na yan. So, this is not really a problem. This is a gray code. Ang problema is kapag green code. Kapag green yung code, naka-green yan, active yun. Ibig sabihin talagang may fault. So, this is engine speed. So ang sensor dito ay yung ito sa baba, ewan ko kung makikita nyo pa yan, yung sa may yung crank position sensor, yun. So again, this is a historical code, gray code to, nothing to worry, wala siyang error, ganyan lang talaga siya pag natitenga yung motor ko ng matagal. Alright, so that's torque for you guys. That's the ELM 327 interface. Bumili lang ako ng ganitong cable para pwede kong iwan yung cable na nakakabit dito, nakakabit sa upuan para hindi na ako magbabaklas lagi ng upuan. Para pwede kong i-ride yung motor ko nang nakakabit ito. Tapos nakakabit ito, naka real time monitoring. But anyway, thank you so much for watching the video. That's it for today.